Na-interview ng balita sa Southern Tagalog si Attorney Jovito Gambol, yung nag-withdraw na abogado ni LV Vergara. At dun sa interview na ito, mukhang personal nga ang rason kung bakit binitawan ni Attorney Gambol yung kaso ni LV Vergara. Nauna na kasing sinabi pa dati ni Attorney Gambol na may mga hindi silang pinagkasunduan ng kapatid ni LV Vergara. Although sa interview niya, hindi talaga niya in-specify ang totoong rason o dinitalye kung bakit naisipan niyang magbitaw na dito sa kaso ni LV Vergara. Pero sa mga salita niya, ang tinutumbok niya ay meron siyang hindi yata nakasundo na isa sa mga kapatid ni LV. Sa palagay ko kasi, ang madalas na nakakaharap ni Attorney Gambol ay isa sa mga kapatid or mga kapatid ni LV. So malamang kapag pinag-uusapan nila, halimbawa ang mga strategies tungkol sa kaso o mga updates at kung ano ang mga gagawin. And at the same time, syempre, yung tungkol sa magiging kaligtasan ni LV dahil sa mga banta na nangyayari, hindi lang kay LV, kundi pati sa mga testigo. Ang madalas niyang kausap o kaharap ay hindi mismo si LV, kung hindi yung mga kapatid ni LV or mga kaanak ni LV. Para sa akin, mas okay sana kung si LV mismo ang kausap niya. Yung mga kapatid o mga kamag-anak ni LV, dapat nagbibigay lang ng moral support. Pero anumang mga desisyon, dapat manggagaling yung kay LV dahil siya yung involved dito at siya yung biktima. Napansin ko rin sa interview kasi ni LV, parang ang mga desisyon ay nanggagaling between sa abogado at mga kapatid ni LV. Nung dinala po ako dito ng dalawa kong kapatid, yung nag-aalaga sa akin, iyak pa rin po ako ng iyak. Sabi ko, bakit nag-alis pa tayo doon? Ligtas naman tayo doon. Pero sabi ng mga kapatid ko, sundin na lang natin yung abogado natin kung saan gusto. Ayun. Sunod na lang po namin. Gusto nyo pong, sana po, Senador Tolentino, sana po bigyan nyo ako ng bagong abogado dahil po ang sabi ng attorney ko, magbibitiw na daw po siya. Dahil? Hindi ko po alam, basta po daw po, bibitiw siya. Yun po, inihiling ko kay Senador Tolentino at kay Jinggoy na bigyan ako ng bagong abogado. Kailan po sinabi sa inyo, Nanay LV, na aalis na or magbibitiw na itong abogado kung mahawak po sa kaso? Hindi ko lang po alam, basta po sabi lang po, binanggit lang po ng mga kapatid ko at mga tiyahan ko dito. Na yun nga daw po, ang balita na bibitiw daw yung attorney ko. So mukhang ang totoo yung sinasabi ni Attorney Gambol na it's more on personal reasons kung bakit binitawan niya yung kaso ni LV. At least personal yung rason niya. Kasi medyo kinabahan din ako nung una kong marinig na bibitawan na ni Attorney Gambol yung kaso ni LV. Ang unang naisip ko kasi, baka may natuklasan siya na baka merong mga kinukwento si LV na pinagdududahan niya na. O di kaya, may mga gustong ipagawa ang mga kapatid ni LV sa kanya patungkol halimbawa sa mga danyos kapag naisampa na yung kaso. Like kung magkano ang dapat na hihingi nilang danyos sa pamilyang Ruiz. At isa pa, akala ko rin natakot na rin si Attorney Gambol dahil nakakatanggap na siya ng banta. Mabuti na lang wala ni isa sa mga iniisip ko ang palagay ko na totoong dahilan kung bakit binitawan niya ng kaso. It's a misunderstanding between him and sa mga kapatid ni LV. Importante rin kasi talaga na dapat maganda yung relasyon ng abogado at ng kanyang kliyente. Ngayon, kung wala ng tiwala ang bawat isa, wala na rin kwenta yung serbisyo ng isang abogado sa kanyang kliyente. But most likely, bilang kliyente, dapat siguro nakikinig din tayo sa ating mga abogado dahil mas alam nila yung kalakaran sa korte. At kaya nga tayo humihingi ng tulong sa abogado kung meron tayong gustong isampang kaso ay dahil alam natin ito yung mga expertise nila. Not unless siguro kung may pinapagawa yung abogado natin na alam natin mali na hindi natin dapat sundin. At sa katulad ng kaso ni LV Vergara, hindi sa kinakampihan ko si Attorney Gambol. Pero kung ako yung mga kaanak ni LV, siguro makikinig ako sa mga sinasabi ng attorney. Dahil alam naman natin na ang intensyon talaga ng mga abogado ay panalo yung mga kaso nila. At siguro, iiwasan ko rin lumaki yung ulo ko. Lalong-lalo na alam ko na lahat ng suporta ay nasa kay LV. At pangalawa, ang gagawin ko rin, bago ako gagawa ng isang desisyon, tatanungin ko muna yung biktima mismo kung ano sa palagay niya ang gusto niyang mangyari. Hindi yung ilalagay ko na sa mga kamay ko ang anumang desisyon. So parang ito yata yung naging punto ni Attorney Gambol na sinasabi niya na i-stress na siya. Dahil siguro madalas din silang nagkakaroon ng misunderstandings ng mga taong nakapaligid kay LV. Pero ito yung personal na pananaw ko lang ha. Hindi ito yung mga sinabi ni Attorney Gambol. Dahil sa interview ni Attorney Gambol, wala naman talaga siyang in-specify na dahilan. Kung hindi, ang pinopoint out niya lang doon ay nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan ng kapatid ni LV. So ang importante pa rin dito, naniniwala pa rin siya na totoo lahat yung mga salaysay ni LV. In fact, sa interview sinasabi nga niya na ang hinahangad niya ay mabigyan ng hustisya si LV
sa pang-aabuso ng kanyang mga amo. So ngayong nagbitaw na nga itong si Attorney Gambol bilang abogado ni LV Vergara, ang magiging abogado ngayon ni LV ay manggagaling na sa Philippine Legal Justice Center. Itong Philippine Legal Justice Center ay itinatag ni Senator Francis Tolentino para magbigay ng legal aid, free legal aid sa mga indigents, sa mga OFWs, o para sa mga taong walang kakayahan na kumuha ng sarili nilang abogado. So pangungunahan ito ni Attorney Olivia Feliciano. So itong PLJC, sila nang tutulong kay LV Vergara sa mga darating na preliminary investigations at pagdinig sa Senado, maging sa pagdinig sa paglilitis kapag ka nagsimula na yung kaso. Mabuti na lang din may naitatag na ganitong center itong si Senator Francis Tolentino. Kasi si Senator Francis Tolentino ay isa ring abogado. So maganda itong naitatag niya na magbibigay ng libreng serbisyong legal para sa mga mahihirap nating mga kababayan. So hindi pa rin madedehado si LV Vergara dahil may kapalit na agad na bagong abogado na aalalay sa kanya. So panoorin natin ngayon yung interview ng Balitang Southern Tagalog kay Attorney Jovito Gambol. Na-disappoint at frustrate kaya na-withdraw hindi ko inaasahan na magkakaganong masasaksihan ko ang hindi magandang pangyayari. Attorney, maraming nagdududa na baka daw nabili ka na ng kalaban o kabilang side, nabigyan ka ng pera. Anong masasabi mo doon? Ay walang pwedeng bumili sa akin dahil hindi ako kayang bilhin. Hindi rin ako pwedeng takutin. Kasi una-una batanggay niyo ako. Hindi rin pwede akong bandaan kasi hindi obra sa akin yan. Talagang ang dahilan ko lang ay masyado akong na-frustrate, na-disappoint, na-dismaya sa aking nasaksihan na hindi ko inaasahan na gano'n. Kayo lahat, sir, attorney, simula wala kang siningil kina LV, no? Ay, kahit 5, ako pa nga abonado, pakain ko pa sila, pagkasama ko, sundo ko sila, wala. At least, sir. Abonado pa ako. So, ano yung pakidescribe, sir? Ano yung dahilan? Kasi personal na yun sa akin, masyado akong may stress. Ilang gabi akong hindi nakakatulog dahil sa nasaksihan ko. Dahil ang ganda-ganda ng usapan at higit din sa lahat, yung tiyuhin nila ay hindi nila bumitaw na para tulungan sila dahil hindi rin gusto yung ginawa nila. Paano ba kayo, sir, nakuha? Paano kayo naging abogado ni Actually, ang tumawag talaga sa akin ay yung tiyuhin na si Tony Vergara. Dahil sinasabi niya sa akin na nung marasigaw daw si LV, nagpunta sa pulis, pinagturo-turuan, dinala sa NBI, nagawa ng affidavit, so walang nangyari. So nung itinawag sa akin, dahil ganun nga sinabi, so pinag-aralan ko, then idiniretso ko ng filing sa Fiscal's Office. Wala namang problema. Nung una, magkakasama yung magkakapatid, wala akong napansin hindi maganda. 2 linggo pagkatapos may file, ganun pa din, walang nangyari, walang masamang nangyari. Pero nung nagkaroon na ng problema, yung pati yung tiyuhin, hindi na sinasagot ng kapatid ni LV. So, isang kapatid lang yung naging problema, sir? Oh, yung isa din, yun din. At saka, yun lang sinasabi ni Tony na yun ang problema. At sa tingin ko siya nga ang problema kasi yun din ang naging dahilan siguro kung bakit ako bumitaw na. Pero pinag-isipan nyo talaga, sir, ito, no? Matagal kong pinag-isipan. 3 gab pa mula nung masaksihan ko. Katunayan, nag-decide ako, Martes na yata na talagang dapat bumitaw na ako dahil hindi ko inaasahan yung nasaksihan kong hindi magandang pangyayari. Pero masakit din sa loob nyo yung pag-decide. Definitely. Masakit sa akin dahil talagang bukal sa kalooban ko nung hinawakan kong kaso na tulungan si LV na makamit ang hustisya at katarungan dahil yun ang sinasabi niya simula. Pero mukhang nabago nung bandang huli. Ngayon, sir, baka may mga nag-iisip ng mga tao. Anong gusto niyo sabihin sa mga tao? Baka sasabihin, bakit mo iniwan sa gitna ng laban? Hindi ko siya iniwan. Siyempre, lahat tayo dapat masaya tayo sa pagtulong, pero kung hindi na masaya tayo sa pagtulong, dahil sa ang ating tinutulungan mukhang may ibang agenda, ay talagang dapat tayong bumitaw para naman sa ating self-respect at magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi talaga namang
ginawa kong lahat at least si LB ngayon ay nalaman na ng buong mundo sa tulong mo na kung ano nangyari sa kanya na dapat talagang mabigyan ng katarungan at justisya. So si LB ay hindi naman naging problema sa inyo, yung kapatid lang. Parang gano'n naman, parang gano'n. Kasi si LB nga, unang-una bulag, mukha lang misguided dahil kontrolado nga nung isang kapatid. Sir, so paano yan, sir? Sino ang hahawak na ng kaso ngayon? At least nadudo naman si Attorney Olive at saka marami naman tutulong yan kasi suportado naman siya ng mga senador at ako naman ay ginawa ko na yung dapat kong gawin. Hindi ko nga lang inaasahan yung nangyaring nasaksihan ko na hindi ko matanggap na kung bakit ganun. Anong gusto niyo sabihin niya yung kay LB, sir? Hopefully si LB ay dapat mag-isip siya, huwag siyang pabigla-bigla at isipin niya yung lahat niyang kapatid ay kapatid niya yan, lahat niyang kamag-anak ay kadugo niyan at kamag-anak niya. Wala siya dapat kakampihan at mukhang huwag siyang magpadikta. Kayo pa rin ay tutulong pa rin, di naman kayo, no? Basta yung magagawa ko pero hindi na ako kagaya ng dati. Hangan nyo pa rin talaga. Talagang hangad ko na mabigyan ng hustisya at makulong dapat makulong sa ginawa nila kay Alvin na binulag lahat. Kawawa naman talaga. At sana marami naman tutulong dyan kasi kilala na si LB. Hindi naman, at least ako, ang konsuelo ko ay kinalaman na ng buong mundo kasaysayan ni LB kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang amo at gano'n ka grabe ang pinagdaanan niyang hirap ng katawan. Kay Senator Francis Tolentino, sir, anong gusto niyo sabihin? Nagpapasalamat ako sa kanya dahil tinulungan niya si LB at sana patuloy niyang gawin.